magandang umuulan na hapon sa mga nandito sa lahat na nakipag-participate sa Marcos Resign. Ang hinihingi lang namin sa iyo, ginagalang ka pa namin, Pangulo. Pero ang panawagan ng mamamayan ay nakasulat sa saligang batas na kapag hindi mo kayang panindigan at hindi mo kayang ito ay itaguyod para sa karamihan, ikaw ay dapat na bumaba. Marcos, baba na! Hindi ka namin kailangan kung wala kang pakinabang. Hindi ka namin kailangan pagdating sa publicity na iyong ginagawa. Tanda mo, maraming naghihirap, maraming nagkakasakit, pero nasaan ang PhilHealth? Tinakaw! Maraming naghihirap, marami ang nagkakamali ng mga OFW. Binibenta mo lamang ang ginto ng pangsarili mo. Magnanakaw! Magnanakaw po yan. Huwag niyo pong kalilimutan, Pangulo, na ikaw ay inahihalal, ibinoto ng mamayang Pilipino, at ang mamayang Pilipino ang siyang tatanggal nito sa iyo sa pagkapangulo. Tandaan, Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Baka nakakalimutan mo na hindi ka dapat manatili kung wala kang silbi. Pangulo, pag walang silbi, ikaw ay hindi dapat manatili. Nirespeto ka namin bilang Pangulo, respetuhin mo ang panawagan ng mayoryang Pilipino na wala kang silbi, bumaba ka sa pwesto dahil hindi yan nakakagamitin sa ating ekonomiya, lalo na sa mga mamamayan na pinahihirapan mo sanhi ng 5,500 flood control project. Bakit bumabaha ang kamay nilaan? Isang malaking katiwalian yan. Ikaw ang chief architect ng ating bansa, pero ina-arkitekto mo sa pagnanakaw. Sabihin mo lang hindi totoo, pero nasa iyo nakatutok ang lahat ng daliri dahil ikaw ang leader at inihalal ng mamayang tao. Pero anong ginawa mo? Ginago mo. Nangako ka sa 20 pesos na bigas, wala kang magagawa kung hindi mo gagamitin ang iyong amay para sa mamamayan na nangangailangan. Lalo na ang mga naghihirap, na pinahihirapan mismo ng mga oligarko na kasabwat mo. Magnanakaw! Mga magnanakaw, ninanakawan ng mga mamamayan, inaalipusta, niyuyurakan, tinatapakan, at kahuli-hulihan, inaalipin. Anong gusto nyo mangyari, mamamayan? Manatili tayo ganito? Imulat ang mga mata! Buksan ang kanyang mga pandinig o ang tenga natin, dahil ito ay para sa atin. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Maraming salamat. Huwag niyong pagkagaling! Palayasin! Marcos Resign! Mga kababayan, dumadami at tuloy-tuloy po ang mga makamo muna at tayo ay kaya ka mo naman at pagpapasalitain kita mamaya. Mga kababayan, pakinggan po natin si Ka Peter Caramon Muto. May magandang pangitain. Ang pagkahulog ng mikropono ay nangangahulog ang pagbagsak ng gobyerno ni Marcos. Babagsak si Marcos! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Take it away, Ka Peter Caramon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po ako hindi para makasigaw ng Marcos Resign. Kasi lahat kayo sumisigaw na, pero hindi naman para sabihin ko sa kanya na Marcos don't resign.
Mr. President, nung ako po ay unang inimbitahan sa SMNI para magsalita, ang agenda ko po ron, pumayag ako magsalita upang ilantad ang mga kaputang inahan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at yung National Democratic Front, na sila ang may pasimuno ng pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Yan po ang unang mga signal na maglulunsad na sila ng armadong pakikibaka at gugulihin nila ang lipunan. Ang napagbintangan doon ay yung tatay mo, si President Ferdinand Marcos Sr. ang tatay mo. Pero alam naman natin, alam ko na hindi ang tatay mo ang nag-utos ng pagpapasabog sa Plaza Miranda. Kami ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda. Makinig kayo! Kami po ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21st, 1971. At makinig ka po, Mr. Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. Makinig ka po. At sinabi ko to, nung una ako magsalita, noong sila Eric, noong sila Dr. Loren Badoy, ay pinagmumura ka na, galit sa iyo, ay pinag-resign ka na. Sinabi ko sa inyo, nagsisimula ka pa lamang, hinahanap mo pa lang, nagpapahaya ka pa lang ng galit kay Pastor Kibuloy, na hindi ko maunawa. Hindi ko maintindihan kung bakit aawahin mo si Pastor Kibuloy. Walang nakakakilala sa iyo nung tumakbo ka. Kahit ang ABS-CBN, reminder Mr. President, nobody wanted to give an audience. Ayaw kang pakinggan ng ABS-CBN, ng Channel 7, ng lahat. It was only Pastor Apon Kibuloy na gumastos para mapakinggan ka ng bayan. Bakit? Sapagkat naniwala ka sa iyo. Nagkaroon ng debate, panalo ka. Nandun sila, yung ginawa mong National Security Advisor, what's her name? Si Dr. Clarita Carlos. Nandun sila, Dr. Manoy. Nandun sila, si Ross, no? Si Rosaso. Lahat yun, mga kakampi mo, ini-endorse ka. Nandun sila, ini-endorse ka sila, Chavit Singson. Lahat sila. At ako, Mr. President, makinig ka, anak ng puta. Binoto kita. Nakakaya, nakakaya. Pasensya na ko. Pero ibinoto kita, Mr. President. Ibinoto kita sapagkat bakit ko naman iboboto si Leni Robredo? Tangina naman. Bakit ko naman iboboto yung nakikipagsabuatan sa mga komunista? Ibinoto kita, Mr. President, sapagkat naniniwala ako na ipagpapatuloy mo yung programa na ibagsak na tapusin ng tuluyan ang paghahari ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army. Yan ang dahilan, Mr. President. Ibinoto kita. What's happening now, Mr. President? Lahat, alos lahat, hindi ko alam kung may kakilala ako ngayon na nagdala sa iyo nun. Na hindi mo. Lahat ng mga tumulong sa iyo, puro kaaway mo na. Puro kaaway mo na. Isipin mo yung nasa Amerika, yung si Maharlika. Nung panahon ng kampanyan, napanood ko yun sa YouTube. Nakikipag-away yun sa, I think sa San Francisco, sa California, in a press conference. Pinasok niya yung press conference nila Trillanes. Putang na si Trillanes ang katabi niya rin, yung leader ng CPP-NPA na nagpapakilalang si Art Garcia. Pinasok ni Maharlika, pinaglalaban ka ni Maharlika. Pero si Maharlika, pinagmumura ka ngayon. Galit na galit sa'yo. Si Pastor Kibuloy, ayun, nakabulo ngayon. Kinakailangan ko pa bang sabihin na mamamatay na sa ICC?
si President Rodrigo Roa Duterte. Huwag nawang mangyari. At kaya Mr. President, makinig ka. Ito ang nangyari, kagabi lang, kahapon lang. Narinig ko, kaharap ko. Galit na sa iyo si Governor Chavit Singson. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bakit? Anak ng towa. Hindi kita maunawaan. Nagkwento sa amin, eto. Pakihawakan mo. Ito ang libro binigay ni Chavit Singson. Ha? Kunan mo. Mr. President, baka sabihin mo, ni-steer kita. Ito ha. Sana nakikinig, nanonood, at mapapanood later on ni Governor Chavit. Ayan, may perma niya, may dedication niya. Nakipag-usap ako, may ilang kasama ako, kay Governor Chavit, na poging-pogi pa rin, naka-long sleeves ng sariwan-sariwa. Nakipag-usap ko sa kanya. Naglabas siya, nagkwento siya ng lahat ng sama ng loob. Sanabi niya, kinwento niya how he spent hundreds of millions of pesos to promote the candidacy of Bongbong Marcos. Na initially, nagsimula siya. Nakiusap sa kanya. Ayan, nakikinig si Senator Amy Marcos. Senator Amy, magsalita ka. Lumapit kayo kay Governor Chavit. Humingi kayo ng tulong. Tulungan mo kami. At sinabi niya, kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo, hindi ka siguro magiging Pangulo kung hindi tumulong si Chavit Singson. Pero bakit galit na galit sa iyo? Then somebody doon sa grupo, tinanong siya, Governor, ano po gusto mangyari kayo? Dapat ibagsak na yan si Marcos. Sabi ni Chavit Singson, dapat ibagsak na yan si Marcos. Bakit po? Galit ako sa kanya. Galit ako sa kanya. Bakit magagalit sa iyo si Chavit Singson? Bakit magagalit sa iyo? At bakit sinasabi niya na dapat ka nang ibagsak? Ang mensahe ko rito, Mr. President, may problema may problema sa iyo. Lahat ng mga, karamihan, hindi naman siguro lahat, ng nakapaligid sa iyo. Kaya mo nakaaway yung mga tao, nakaaway mo yung mga tao, tumulong sa iyo para maging presidente ka. Nakaaway mo sila. Imagine si Chavit Singson makakaaway mo. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bukod sa kapwa mo Ilocano. Isipin po ninyo yan. Ngayon, ang tanong dyan, tama na ba? Dapat na ba talaga itong mga naririnig ko, pinagsisigawan ng mga tao dito na Marcos resign? Sadali po. Uulitin ko, Mr. President. Mr. President Ferdinand Romualdez Marcos, meron po kayong problema. Ngayon ang tanong, may pag-asa po kaya? Sino masusunod? Ano kaya ang mananalo? Yung Marcos resign? Mr. President, may formula. I'm not asking the people here to agree with me, to agree or disagree with me. Gusto ko po kayong tulungan. Sasabihin ko sa inyo, kung ako po ang masusunod, gusto ko matapos ninyo ang term ninyo sa kondisyon na kailangan nakakaawa. Mr. President, makipagbati kayo sa kaaway ninyo bago kayo makipagbati sa sambayanan. Tama yun. Mr. President, makinig po kayo ha. Makinig po kayo. Ako ay isang ordinaryong mamamayan. Pero yung kausap ko kahapon, hindi pangkaraniwan, hindi ordinaryong mamayan. Si Governor Chavit Singson. Nagalit na sa iyo at gusto niya either mag-resign ka na o bumagsak ka. Ano po ibig sabihin niya?
Mr. President, kung gusto po ninyo tapusin ang term, maliban po sa iayos nyo Shoutout naman sa ang sistema ng 500,000 viewers natin yan. Shoutout sa inyong lahat. Maraming balikan salamat. ninyo Sagay. pati Ano kayo daw sa ba ang, taong kung may page na daw ba, ano daw ba Number 1, kanino? Mr. President, wala kayong mag-asa. Kuya Park, Kailangan batiin yung ninyo. TikTok account ko, Kuya Park Pati Official. kayo, Yung Facebook page ko naman, Kuya Park. Usapin nyo si Vice Kuya Park. President Sara Duterte. Kuya Park yung Facebook page ko, yung TikTok account ko naman, Kuya Park Official. Mr. President, ayos lang nilang ikarating sa'yo? ako po, Galing mo daw. Mr. President, makinig po kayo. Makinig po kayo. 500,000 bro. Mas Maraming maganda salamat kasi sa inyo. Kailangan nating labanan at magsalita tayo. 16 years old. Gamitin natin ang mga cellphone natin. Mga account natin Makinig para po kayo. ikarating sa mga kurakot na yan na When taon I tayo was galit sa 16, kanila. 17 years old, minumura ko na yung Maraming salamat. Thank you, thank you. naniniwala